Alright. Good morning, girls. Good morning, mga kapuso. Welcome po sa Unang Hirit. Nako, nagising ba kayo ng lindol kaninang madaling araw? Hindi ko naramdaman nyo? Ayon sa PHIVOLCS, naitala po ang magnitude 5.9 na pagyanig kaninang pasado alauna ng madaling araw. Ang epicenter nito ay yung sentro po ng pagyanig na italang 13 kilometro mula sa hilagang kanlura ng Iba, Zambales. At dahil malapit-lapit ang epicenter dito sa Metro Manila, naramdaman po talaga ng marami ang lindol na yan. Naitala po ang intensity 4 sa Pampanga, Bulacan, Quezon City, Maynila at Bacoor, Cavite. Habang intensity 3 naman sa Makati, Pasig City at Tagaytay. Intensity 2 naman ang lakas nito sa Baguio City. Ito pala, nagtagal pala yung lindol ng 10 segundo. Pero ayon sa PHIVOLCS, ang lindol na ito hindi kayang mag-generate ng tsunami. Ang lindol nalikha po ng paggalaw ng Manila Trench na nasa ilalim ng West Philippine Sea. Buti na lang, wala naman pong naitalang pinsala mula sa naturang pagdinig. Pero ayon sa PHIVOLCS, maghanda pa rin tayo sa posibleng aftershocks. At ngayon nung madaling araw, 3 magkakasunod pa na aftershocks ang naramdaman sa Zambales at naitala po ang lakas nito sa magnitude 3.9, magnitude 4 at magnitude 2.8. Ang epicenter ay sa timog kanlura ng Iba, Zambales. Wala namang naitalang nasirang ari-ariaan dahil sa mga nangyaring aftershock. Kaya po laging tandaan, magplano, magsiguro, makibalita. Dapat lagi tayong I am ready. At para sa kaalaman nating lahat, patuloy namin kayong babalitaan tungkol sa lindol na yan dito sa Unang Hirit at sa Unang Balita. At para po sa karagdagang detalye, kaugnay ng nangyaring lindol kaninang madaling araw, makakapanayam natin sa pamamagitan ng telepono si PHIVOLCS Director Renato Solidum. Magandang umaga po, Director Solidum. Magandang umaga, Rhea. At po ng inyong taga-subaybay. Ayon po sa inyong ulat, posible daw masundan ng aftershocks itong lindol kaninang madaling araw? Tama po, kanina nabanggit na rin sa inyong report na may mga aftershocks na nangyari kanina sa may lugar ng epicentro, alas 2:12, alas 3:10, saka alas 3:34. Pero ito ay wala pa kaming confirmation kung naramdaman ng mga kababayan natin sa Zambales yung lindol ng mga aftershocks. Director, kapag sinabi yung aftershocks, pwede bang mas malakas to doon sa yung unang lindol o dapat mas mahina talaga yung ma-expect ho natin? Well, kung merong malakas na paglindol, pwedeng sumunod ay kadalasan ay mahina, pwede ring mas mataas. Pero mas malakas ang terminolohiya na ginagamit natin, kung mas maliit yung mga sumunod na lindol, yun yung tinatawag na aftershock. Pero kung may mas malaki pang sumunod, yung mga nauna ang tawag ay foreshock. Okay. Director, parang napapadalas so ata ang paglindol sa ating pong bansa. Well, normal lang yun na maraming mga paglindol dito Araw-araw naman lumilindol talaga, ano ho? Tama po yun. Ang huling mas marami talaga ay yung magnitude 6.2 na nangyari sa Bandang Negros na sinundan ng mahigit 4 na raang aftershock. Dahil po ang pagkilos doon sa Negros Trench ay nagdulot ng pag-adjust ng mga bato. Kaya patuloy ang maliliit na mga lindol or aftershock ng mahigit 1 linggo. Director, yung banta po ng tsunami, kailangan ba kaming mangamba? Yung nangyari po kagabi, hindi naman po yun ganong kalakas ang magnitude para ma-associate sa isang tsunami. Kaya po wala tayong na-issue na tsunami alert or warning. At wala namang dapat bahala ang ating mga kababayan dahil sa lindol kanina. Pero syempre, bilang paalala lang, lahat po ng dalampasigan na nakaharap dyan sa West Philippine Sea or dating South China Sea, ang tawag natin, talaga may history na nagkaroon ng tsunami. Kaya dapat concern din natin ng mga kababayan natin na kung mayroong malakas talagang paglindol, yung nahihirapan silang tumayo, malakas po yun, ay baka nga magkaroon ng tsunami. Director, ang laging panawagan namin sa aming mga kapuso, no, dapat I am ready. Ano ho ba yung dapat mga initial na gawin ng mga kababayan natin pag naramdaman na itong malakas na lindol? Well, kapag naramdaman, unang-una, protektahan ang sarili, huwag magpanik, at pumunta sa isang ligtas na lugar kung nasa loob sila ng gusali o bahay. Protektahan ang ulo o katawan kung may matibay na mesa sa ilalim nito at hawakan ng mesa kasi gagalaw ito. Yes. Kung malakas ang paglindol. Kung hindi naman, pumeso sa isang sulok o malayo doon sa mga babagsak o mahuhulog, saka pagkatapos ng lindol ay lumabas. Ngayon, kung malakas talagang paglindol at sila ay nasa dalampasigan, dapat pumunta sila sa isang mataas na lugar. At ang unang ginagawa dapat ng coastal villages ay magdetermina ng mga elevated or mataas na ground
para doon sila pupunta kapag may potential na tsunami ang lindol Yes. na naramdaman. Alright, Director Solidum, maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat, sir. Director Renato Solidum ng FIVOX. Okay, magandang umaga po mga igan. Para sa iba pang mahalagang balita sa umagang ito, narito na ang ating top. Hear it! Meron po tayo update tungkol sa bagyong Waning. Bagyong bumagal ang pagkilos ng Waning na ngayon tinatakang Pakanluran, Ilagang Kanluran direksyon at nagbabanta pa sa Isabela, Aurora area. Kaninang alas 4 na madaling araw na mataan ang sentro ng bagyong Waning sa layong 130 kilometers northeast ng Birac, Catanduanes. Nagtatagli ito ng lakas ng hangin, umaabot sa 55 kilometers per hour. Malapit po sa gitna, kumikilos naman ito, Pakanluran, Ilagang Kanluran sa direksyon sa bilis na 17 kilometro bawat oras. Nakatas ngayon ng storm signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, Ifugao, Mountain Province, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, Quezon Province, kabilang po ang Polillo Islands, Catanduanes, Sorsogon, Albay at Camarines Provinces. Samantala, matapos naman po ang ibinidang tagumpay ng Administrasyong Aquino kahapon sa SONA, heto at umaaray pa rin po tayo sa sunod-sunod naman na pagtaas ng presyo ng langis. Tandaan po natin, Martes ngayon, ang tradisyonal na araw ng mga oil price hike. Kaya naman, simula kaninang alas 12, uno ng madaling araw, 50 sentimo kada litro na naman ang taas presyo ng Shell at Sea Oil sa kanilang regular gasoline at 25 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Habang mamayang alas 6 ng umaga, susunod naman sa oil price hike ang kumpanyang Petron sa kaparehong presyo. Pero ang good news naman mga kapuso, magkakaroon naman daw ng bawas presyo sa unleaded gasoline. Nauna nang ibinigay yan ng Shell at Sea Oil kanina madaling araw sa halagang 35 sentimo kada litro. Susunod naman yan ang kumpanyang Petron at Phoenix Petroleum sa kaparehong halaga. Ang pinakabagong price adjustment na yan sa presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin daw ng paggalaw ng presyo ng crudo sa world market. Natatakot. Sentro sa Inabang State of the Nation address si Paulong Noy Aquino kahapon ang kulturang wangwang at sumisimbolo raw ang wangwang sa baluktot na gawain sa ating sambayanan. Ang mga dapat naglilingkod ang siyapang nangaapi. Ang panlalamang matapos mangakong maglingkod, iyan po ang utak wangwang. Yun raw ang mga taong nangakong naglingkod sa bayan, pero matapos nito'y nagmalabis at nanglalamang habang nasa pwesto. At ang isa sa ibinigay niyang halimbawa rito, ang 1 bilyong pisong ginastos ng nakaraang pamunuan ng PAGCOR para lamang ipambili raw ng kape. Binigyan din ng pansin ang malaking perang napupunta lamang daw sa katiwalian at Ghost Project sa Autonomous Region in Bausan, Mindanao. Kaya umaasa siyang matatanagon ang mga taong naging tiwali sa gobyerno. Inaasahan ko nga po na sa taon na ito, masasampahan ng kaso ang maraming nagkuntsabaan sa katiwalian at naging sanhi ng sitwasyong ating inabutan. Pero hindi lamang daw ang gobyerno ang may kulturang wangwang, kundi mag-iailang kababayan natin mula sa pribadong sektor na hindi nagbabayad ng tamang buwis. At bukod sa pagbabatama sa katiwalian, sinabi rin niya ang kanyang mga nagawa sa nakaraang 1 taon. Una, bumabaro ang bilang ng nagugutom na Pinoy. Pangalawa, nadagdagan daw ang bilang ng mga may trabaho. Umarangkada daw ang stock market, tumaas ang credit rating ng Pilipinas at dumami ang mga dayuhang kumpanyang gusto mag-invest sa Pilipinas. Pero marami pa raw kailangan gawin, gaya ng mga ipapasang batas para mabigyan ng kompensasyon ang mga martial law victim, pagkakaloob ng sapat na sahod at benepisyo sa mga kasambahay, at mas pinaigti ng programang